Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong maghapon kahapon? Marahil, katulad nga po nung nakarang araw, ramdam na po ang kamusbad. Ang lamig na po ng simoy ng hangin. Ang lamig na po ng panahon. Napakasarap po magpahinga at matulog. Ano? Pero ngayong umaga po to, may isa pong salita sa ah, lumang tipan na sobrang powerful. Napaka-ganda. Manggagaling to sa Jeremias chapter 17 verse 14. Pag-aralan natin to ngayong umagang to, pero bagong lahat tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Panginoon dahil sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon dahil alam namin ang kagalingan ay manggagaling lang sa inyo. Kaya ngayong umaga pong ito, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng pusong handa at bukas, Panginoon, upang tanggapin ang inyong salita na may sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening. Good after. Lahat na, sinabi ko na. Good morning po sa inyong lahat. No? May mga araw po ba kayong nakakaramdam kayo ng mga bigat, no? Sa ating katawan, sa puso natin, sa isipan natin. Sa gitna ng lahat ng ito, ang panalangin ni Jeremias ay napakasimple, no? Ngunit napakalalim. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang Jeremias chapter 17 verse 14. Sabi po dito, Panginoon, pagalingin niyo kami. O Panginoon, pagalingin niyo po ako. At gagaling ako. Iligtas niyo po ako at maliligtas ako. At kayo lang ang tangi kung pupurihin. Napakaganda po ng panalangin dito ni Jeremias na nagpapatunay na katulad po niya, dapat lumalapit tayo sa Panginoon kasi meron pong kasiguraduhan na pag tayo po'y nanalangin sa Panginoon, ang kaligtasan talaga ay manggagaling sa Kanya at ang kagalingan ay manggagaling po talaga sa Panginoon. No? Ang talatang ito ay nagpapakita ng matibay na pagtitiwala ni Jeremias sa kapangyarihan ng Diyos. No? Bilang tagapagpagaling at tagapagligtas sa anumang sakit, problema o pagsubok na nararanasan natin, physical man, emotional o spiritual, ang Diyos ang ating sandigan. At pag-asa. No? At pag-asa. Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng tunay na kagalingan at kaligtasan na hindi matatagpuan saan man sa mundong ito. No? Hindi lang ito tungkol sa physical na kagalingan na madalas natin hilingin. Kung hindi, pati na rin sa mas mahalagang aspeto ng ating buhay. Ang kagalingan ng ating spirito. No? Kadalasan ito ang higit nating kailangan dahil ang mga sugat ng ating kalooban ay tanging Diyos lamang ang makakapagpagaling. Yung mga broken-hearted dyan, yung mga nasaktan o nahirapan, tanging Diyos lang ang makakapagpagaling. Ang panalangin ni Jeremias ay isang paalala sa atin na anumang hamon ng buhay, maaari tayong lumapit sa Diyos ng may buong pagtitiwala. At manalig na siya ang gagawa ng paraan para buuin tayo muli. No? Tanging ang Diyos lang kasi ang kayang gumawa niyo. No? Marahil ngayon sa buhay natin, hindi natin alam kung anong ginagawa natin, hindi natin alam kung ano yung kulang pa sa buhay natin. Pero tanging Diyos lamang ang makakapagbuo sa atin. Napakaganda po ng naging example ng panalangin ni Jeremias dahil ito'y patunay na pag may hiningi tayo sa Panginoon, gagawin to ng Panginoon, lalo na sa ikabubuti natin. No? Napakaganda po ng salitang ito, itong verse na to. Kaya hopefully sa buhay po natin na yung kasiguraduhan na pag tayo nanalangin, tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin. No? Mga tanong na pwede nating pagnilay-nilayan ngayong araw na to. Ano mga bagay sa buhay mo ngayon na kailangan mo ipagkatiwala sa Diyos upang makaranas ka ng kagalingan at kaligtasan? Kasi di ba minsan ang doktor para ma-diagnose niya ang ating sakit, kailangan niya magtanong. No? Ang Panginoon, alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin. Alam niya kung ano yung mga sakit natin. Alam niya naman lahat.
Pero pag hindi tayo humingi sa Kanya ng kagalingan o hindi tayo nagsabi sa Kanya ng mga kailangan natin, hindi niya ito ibibigay, pero hindi natin mararamdaman yung biyaya ng Panginoon dahil hindi natin ito hinihingi. Sabi nga, di ba, ask. Sabi ng Lord, humingi kayo katulad ng pinag-aralan natin ng nakaraang araw. No? Napakalaking bagay na dapat humihingi tayo sa Panginoon. No? Nakagalingan, nakaligtasan, ng biyaya sa araw-araw, kakainin natin araw-araw. No? At protection sa araw-araw. Diba? Napakaganda po nun. No? Paalala lang po, bago po tayo magtapos. Ang Diyos ang tanging bukal ng tunay na kagalingan at kaligtasan. Huwag tayong matatakot na humingi sa Kanya ng tulong dahil Siya ang Diyos na nagmahal sa atin ng lubusan. Diba? Napaka-evident po na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Kanya. Okay po? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa araw pong ito, nagpapasalamat po kami at lumalapit po kami sa inyo napagalingin niyo po kami sa anumang sugat, physical man o emosyonal. Iligtas niyo rin po kami mula sa anumang nakakasira sa aming relasyon sa inyo. No? Purihin po ang inyong pangalan at naway magtiwala po kami sa mga plano niyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na isabuhay po namin ang bawat salita na pinag-aaralan namin sa araw-araw. Nang mag-reflect po yung pagmamahal niya sa amin. Nang mag-reflect po yung pag-asa na binibigay ng mga salita niya sa buhay namin. Kaya Panginoon, maraming salamat po. So, ulitin ko po, purihin po inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. No? Kita-kita po tayo mamayang gabi. No? Tatapusin po natin itong pag-aaral natin patungkol sa Jeremias chapter 17 verse 40. Okay po, God bless you po. Magandang araw po sa inyo. Kita-kita po tayo.